Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para po sa ating iTuro. At ang ating pong subject, Physical Education 6th Quarter 2. Our competency, K-12, executes the different skills involved in the game. Ang code po natin is PE6GS-IIC-Age-4. So before po natin pag-usapan dito, ang sabi po dito kasi is game. Hindi po dito pinag-uusapan yung sport. So ano po ba kaibahan ng games tsaka yung sports? So, sa games po tsaka sports, may pagkakaiba sila. Games are played for interaction, bonding, icebreaker. At ang goal nito is, or purpose nito, for enjoyment. While sports played to feature the human body or capability. At ang purpose po nito is competition. Games are played for enjoyment, para po magkaroon ng saya or kaya bonding. Pero ang sports naman po ay atin po pina-perform para ipakita yung prowess ng physical body. At ito ay isang form of competition. Kaya po yung mga atin pong sa Olympics, ang tawag po natin doon ay mga sports. At yung mga nilalaro po natin sa mga daan o kaya sa loob ng bahay natin o kaya sa with our family members o kaya kapag kami mga reunions in the past, yun po ay games. So, ang focus po natin ngayon is executing these different kinds of games. Before we execute them, dapat alam po natin ano ba yung mga types of games. So, ang mga types of games po ay simulation, adventure, roleplay, strategy, at saka quiz. Unahin po natin yung simulation. Ang simulation po is yung real-world situations. Ano po example ng mga or types ng games na to? Ito po yung mga games na kung nagsisimulate tayo ng mga activities. Let's say, for example, nasa school. Kunwari, ang laro ninyo is picture me, ganyan. So dahil doon, nagsisimulate kayo ng scenario, anong itsura ng lugar doon or situation doon. Adventure naman, nag-focus siya sa exploration ng mga bagay-bagay. Ito ay effective especially kapag halimbawa, pareho ninyong hindi alam yung area o kaya yung gagawin. This is an exploration. Kapag role-playing naman, halimbawa, you are taking the character. Let's say do sa laruan na lutu-lutuan o bahay-bahayan, you're acting as the mother o kaya the father o kaya naman ikaw yung family member, ganyan. O kaya ikaw kunwari yung police, yan, laro kayo ng pulis-pulisan, and so on and so forth. So, for naman strategy. Example nito, kung halimbawa, naglalaro kayo ng Olen, yan. So, strategy, paano ka mananalo kayo, naglalaro kayo ng goma. Quiz naman is memorization. Let's say, kapag ang laro ninyo is performing yung mga actions, dapat ganito yung pagkakasunod-sunod. So, nanay, tatay, and so on and so forth. So, those are considering the fact na ito ay isang quiz type game. Bukod sa mga types of games, meron din tayong klase ng games or kinds of games. Sa kinds of games naman is, ano ba yung mauuri mo yung mga games na to? Ano ba silang uri? Scientifically speaking, ay meron tayong maraming kinds. Yung nga nagbigay ko ng mga iilan. Una, mind games. Yung mga mind games, ito yung mga games na nilalaro using, syempre, of our mind. Example nito yung sa mga Jenga, yan, you are utilizing yung sa sense of balance, ganyan. No? O kaya naman, sometimes dun sa mind games, let's say charade. No? Inuhulaan mo kung ano yung pinapahula sa iyo. So, those in a very short span of time. So, that is the mind game. Reaction or speed game naman, let's say, ito yung pabilisan. Yung pabilisan dun sa to Jerusalem, mag-stop mo yung music, tapos agad uupo, unahan sa upuan, so on. Tag game, example naman ito, yung 21, yan, yung habulan kayo. Number 4 naman is guessing game. Katulad na sinabi natin kanina, yung parang sa charade, mga charade, ganyan, no, picture me, ganyan. Number 5 naman is balance or coordination. Ito yung, let's say, kalamansi relay. Yung mga relay na yan, yung dapat hindi mahuhulog. Ganyan. Number 6, unity games. Let's say, ito yung mga paglalaro na nakatali yung paa ng magka-member. Dapat hindi habang mag-aapak sila o tatakbo sila na hindi sila madadapa. Ganyan. Unity games yan. Strategy game. Number 7, yung papaano na mananalo ka dito na against this one, anong technique yung gagawin mo? Let's say, maghihipan kayo meron kayong boat kandila, tapos hihipan ninyo yung isa't isa, paano mamapatay yung kandila ng iba na hindi namamatay yung kandila mo. So, those are strategy games. Now, let's talk about yung mga skills. Yung mga skills na to, of course, ma-execute mo sila
kung alam mo sila. So ano yung mga general skills natin sa games? Meron tayong, ito pinag-uusapan natin dito ha, yung mga games natin na more of the physical side, no? So meron tayong body coordination, yung eye-hand coordination. This is very important kasi ang mga games, they develop yung ating pagiging athletic. At the same time, yung mga games na to, they are preparation for sports. At the same time, then, ang mga games na to, they are honing our body. Ang una dito is body coordination. Dahil dito, nagkakaroon ka ng, lalo na kung patuloy or ulit-ulit mong ginagawa itong game na to, nade-develop yung iyong tactile skills, nade-develop mo yung iyong coordination sa katawan. Next is flexibility. Let's say, ang laro ninyo is Dr. Quack-Quack, ganyan. So, nade-develop mo yung pagiging flexible mo. Na. Next is the teamwork. Siyempre, kung ang team games yung inyong pinag-uusapan, of course, kinakailangan ay marunong kang makisama at marunong kang sumama. No? Sa power strength naman, dahil continuous mong ginagawa yung bagay na to, let's say lifting and so on, nade-develop dito yung mga muscles mo, natutone yung mga muscles mo. Stamina. Stamina is the enduring, yung paghaba, yung kakayahan mo na matagalan yung mga bagay-bagay. Example to, patagalan sa pagbubuhat ng kung anong bang bagay, no? Tapos yung unang susuko, talo, yung mananatili, panalo. So yan, stamina. Next, general skills ng games naman, mayroon din tayong leadership. So pag sabing leadership, syempre, nade-develop dito yung ability mo na mag-think para sa inyong grupo kung paano kayo mananalo. Alongside with that leadership, yung ating risk-taking. Syempre, risk-taking, let's say ang laro ninyo is yung sa panyo. So syempre, yung may number kayo doon, so risk-taking. You have to think kung kukunin mo yung panyo or hindi, and so on. Strategy naman, nade-develop dito yung ability mo na mag-go beyond dun sa box, yung going outside the box. Kasi syempre gagawa ka ng mga strategy or mga plans. Next is awareness. Ability na maging kang sensitive sa iyong paligid. No? Dahil dito sa awareness, nade-develop din yung pagiging alert mo. Kaya nga may iwasan mo yung ma-aksidente ka kasi you're always have the presence of mind. And last, yung ating control of self. Kasi if we do not control ourselves, no, matatalo tayo sa mga games. And controlling ourselves is very important, lalo na during these times of pandemic. No, syempre, since pandemic, hindi tayo masyadong makalabas. So, minsan nawalan tayo ng control either in eating or kaya sa mga bagay. So, because of games, nade-develop tayo na nagkakaroon tayo ng patience, nagkakaroon tayo ng control sa ating mga sarili. So, technically speaking, to execute any different or any kind of game, kinakailangan mo namang malaman. By the way pala, isa pa pala sa difference ng sports at saka ng game, ang sports is focused doon sa result, sa end result. Yung game, nakafocus siya doon sa process. Kasi yung game ay para siyang sport, yun nga lang, mas simplified version. At yung mga rules na siniset ng game ay sinasabi before yung mismong participation. At wala namang in-expect talaga dito sa game. Unless kung merong itong challenge or unless kung ito ay isang race, syempre may in-expect ka na dapat first magawa. Pero kung halimbawa games such as yung mga na-mention kanina mga games na kung saan hindi naman required na dapat ikaw lang yung mag-champion lagi. No? Halimbawa sa patintero, di naman required doon. So most likely, yung lahat ng mga physical games natin, they are focusing sa pag-ready ng ating body. Dahil our body needs to be always healthy. Hindi lamang eating properly, hindi lamang dun sa having a good time sleep, pero kinakailangan din na ang ating body is always having the exercise. Unknowingly kasi ang game will always give us, especially kung ito ay physical, yung exercise na needed ng ating body. Kaya whether you are young or old, it is very important. Bukod sa it gives relaxation, enjoyment, fun, nagiging way din to para magkaroon kayo ng bonding sa family. So again, ang ating competency ay executes the different skills involved in the game. Ito po si Teacher Bong, sabing stay home and stay safe. Salamat po.